Dominant Protector. Credit to the author. 2,881-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang ibig kong sabihin ay ang maliit na batang nakaitim. Nakita ng dragon ng 5 kasamaan si Natoy na itinuro ang sarili at tumango, "Oo, ikaw ang tinutukoy ko. Ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa iyo. May sama ng loob ako sa kanilang tatlo, at nasangkot ka. So, gusto mo ba silang patayin? Tingin mo bobo ako?" Naipikit ni Natoy ang kanyang mga mata, "Kahit ako ay kaladka rin dito, wala akong gagawin. Ang buhay ko ay iniligtas ni Terence, at kahit na siya ay hindi ako makakapareha sa kanya. Kung ako ang gagawa ng unang hakbang, ako ay mamamatay muna. Imbes na iyon, maaari pa akong maghintay at makita, baka hindi na lang ako uupo dito at maghintay sa kamatayan." Ganun ba? Nakaramdam ng pagkabagot ang dragon ng 5 demonyo. Napagtanto nito na ang karunungan nito ay mas mababa pa rin sa karunungan ng isang taong nagsasaka. Madali para sa mga magsasaka ng tao na linlangin ang isa't isa, ngunit nalaman nitong hindi ito ganoon kadali. Matapos sabihin ng marami, ang mga taong magsasaka na ito ay hindi nahulog dito. Hindi nito maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Inalis nito ang balak na magpatuloy sa paglalaro at sinabi sa grupo ng mga espiritong hayop sa tabi nito, "Sabay-sabay tayong lumusab at durugin sila." Umuungol. Au. Wuwuwuwo. Gugugugu. Ang mga espiritong hayop sa tabi ng dragon ng 5 kasamaan ay sabay-sabay na umuungal, handang sumugod at patayin si Terence at ang iba pa. Bulong ni Terence sa sarili. Mula nang dumating siya sa Starfield, nakatagpo na siya ng lahat ng uri ng panganib at problema, malaki man o maliit, ngunit palaging may paraan upang malutas ito. Ito ang unang pagkakataon na kailangan niyang umupo at maghintay para sa kamatayan. Si Teresa naman ay namutla rin. Hindi siya natatakot sa kamatayan, lalo na noong namatay siya kasama si Terence. Ang kinatatakutan niya ay kung ano ang mangyayari sa Sky Elixir Sect kapag namatay siya. Paano ang kanyang nakababatang kapatid? Kaya ba niyang pasanin ang mabigat na pasanin ng pagiging Young Sect Master? Si Natoy, sa kabilang banda, ay walang ekspresyon, hindi niya akalain na makakaligtas siya kung hindi siya ililigtas ni Terence. Ang mga normal na tao ay hindi makakatagal sa apoy, at habang siya ay nagising, ito ay ilang sandali lamang bago siya namatay. Pinipilit ni Terence ang energy bomb mula pa noong una, ngunit dahil napakaraming spirit beast, naging hindi gaanong epektibo ang energy bomb. Ngayong lumitaw na ang dragon ng 5 kasamaan, hindi sigurado si Terence kung masasaktan niya ito, ngunit nagpasya siyang subukan. Gayunpaman, nang malapit nang ibigay ni Terence ang lahat, isang malakas na dagindong ang nagmula sa pagitan nila at ng espiritong hayop, "Lahat kayo, umatras." Umuungol. Au. Wuo. Gugo. Sa una, ang mga espiritong hayop na nakatanggap ng utos ng dragon ng 5 kasamaan ay handang sugurin si Terence at ang iba pa at putulin ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga espiritong hayop na ito ay talagang tumigil sa kanilang mga landas at nagpakawala ng nalilitong dagandong bago mabilis na umatras. Maging ang dragon ng 5 kasamaan ay nagulat, umuungol. "Dragon of 5 evils, you little guy, escort them out." Nagpatuloy ang boses. Umuungol. Oo. Mabilis na humihinga ang dragon ng 5 demonyo. Kahit sino ay maaaring sabihin na ito ay lubhang kinakabahan sa sandaling ito. Tila takot na takot ito sa may-ari ng boses na ito. Si Terence, Teresa, at kahit Natoy ay hindi pamilyar sa boses na ito ang parehong boses na gumising kay Natoy. Si Terence ay nagulat at natuwa, ang bagay ay nakakasagabal. Hindi man lang binalak ni Terence na humingi ng tulong sa bagay, hindi niya akalain na makakalaban nito ang napakaraming spirit beast. Sinabi nga nito na nakapatay ito ng ilang Sky Class Practitioner, ngunit ang mga Human Practitioner at Spirit Beast ay dalawang magkaibang bagay. Maaaring makapatay ito ng Sky Class Human Practitioner, ngunit maaaring hindi nito kayang pumatay ng Mystic Class Beast.
Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang mga espiritong hayop na ito ay talagang nakinig sa mapahamak na bagay na iyon at talagang umatras. Maging ang dragon ng 5 kasamaan ay labis na gumagalang dito, talagang pumayag na i-escort sila. Ano ang nangyayari? Hindi pa nakarinig si Terence ng isang practitioner na nakapag-utos ng napakaraming spirit beast. Ito ba ay pribilehiyo ng isang practitioner? Gayunpaman, walang paraan si Terence para malaman ang lahat ng ito kung hindi sinabi sa kanya ng bagay na iyon. Kung maglakas loob kang gambolain muli ang aking pagtatanim, papatayin kita. Ang malafog na bagay ay nagbanta sa dragon ng 5 demonyo. Gayunpaman, ang banta nito ay malinaw na epektibo. Ang dragon ng 5 demonyo ay tumango sa takot at kaba. Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako sa kanila. Sana nga. Nawala ang makamulto pagkasabi nun. Si Terence lang ang nakakaalam na nakabalik na ito sa Jade Space. Pinapatawag mo na naman. Napatingin si Teresa kay Terence nang may pagtataka. Hindi niya akalain na ang parang ambon na ito na ipinatawag ni Terence ay maaaring mag-utos sa mga espiritong hayop. Hindi ko alam kung paano ito lumabas. Mapait na ngumiti si Terence. Naguguluhan din si Natoy, nagtataka siya kung ano ang bagay na ito nang gisingin siya ni Terence, at ngayong maaari pa itong magbanta sa mga spirit beast, lalo lang siyang nataranta. Ito kaya ang bagong trump card ni Terence. Mukhang cool na cool, buti na lang at hindi na siya nakalaban ni Terence, kung hindi, mamamatay siya nang hindi niya alam kung paano siya namatay. Hindi, kailangan niyang iulat ito kay Leandro bro nang makabalik siya. Napakaganda ng Terence na ito. Ngunit, kahit nagulat si Natoy, hindi siya nagtanong dahil sa curiosity alam niya na kahit nagawin niya iyon, hindi sasabihin sa kanya ni Terence ang anuman, tulad ng kung paano hindi niya sasabihin sa kanya ang Wasp Engravings Arts. Pakiusap, kayo. Ang dragon ng 5 kasamaan ay magalang at natatakot sa mapahamak na bagay na iyon, ngunit kay Terence at sa iba pa, nabawi niya ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang tono ay mas maganda. Hehe. Dragon of 5 Evils, hindi mo inaasahan to, di ba? Nanalo pa rin tayo sa huli. Alam ni Terence na kapag mas kumpiyansa siya, mas kaya niyang takutin ang dragon ng 5 kasamaan. Alam ni Terence na sa ugali ng Moldite na iyon, napakahirap para sa kanya na ilabas ito muli. Maaari kang mag-imbita. Umiling ang Dragon of 5 Evils, minili pa rin kita. Gustong tanungin ni Terence ang dragon ng 5 kasamaan kung anong uri ng tao ang inimbitahan niya, ngunit ilalantad niya ang kanyang sarili sa dragon ng 5 kasamaan kung gagawin niya iyon. Napaisip lang siya at hindi na nagtanong. Ang mga espiritong hayop na nanunood ay pinaalis lahat ng dragon ng 5 kasamaan, at ang dragon ng 5 kasamaan ay masunuring sinamahan sina Terence, Teresa, at Natoy hanggang sa teleportation formation. Dragon of the 5 Evils, hindi na tayo magkikita. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay sa dragon ng 5 kasamaan at nakahinga ng maluwag. 2,882. See you again. Hehe, ang hirap sabihin. Walang pakialam na sinabi ng dragon ng 5 demonyo, anak, may kakayahan ka. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Who knows? Baka magkita ulit tayo kapag umabot tayo sa ibang level. Tingnan natin kung ano pa ang maaasahan mo. Sana hindi mo ako biguan. Dahil doon, ang dragon ng 5 kasamaan ay tumalikod at umalis nang hindi nagpapaliwanag o binibigyan ng pagkakataon si Terence na magsalita, naiwan si Terence na puno ng mga tandang pananong. Ibang level. Magkikita pa kaya sila? Hindi naintindihan ni Terence kung ano ang sinasabi ng Dragon of 5 Evils, ngunit sigurado siya na hindi na siya makakarating muli sa mabagsik na tigang na lupain maliban kung siya ay mapipilitan. Inakay ni Terence si Kitty, Teresa, Natoy, at Skybolt Pig sa portal, at sa wakas ay nakarating sa likod ng bundok ng Sky Elixir Sect. Wala nang mga alagad na naghihintay doon, bagaman tapos na ang pagsubok. Habang nakatingin sa pamilyar na tanawin, nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Nakalabas na rin siya sa wakas. Ang mga nakaraang araw ay parang panghabang buhay na ang nakalipas, ngunit bagamat siya ay matagumpay na nakalabas, alam ni Terence na ito na ang oras para makipaghiwalay siya kay Teresa. Hindi nakita ni Terence si Teresa sa yugto ng pagpaparehistro ng Sky Elixir Sect, kaya hindi siya nanatili sa inn noon.
Naalala rin niya ang kanyang espesyal na katayuan sa 5 elementong sekta. Ang Sky Elixir Sect ay hindi siya ituring na katulad ng ibang normal na practitioner. Ikaw. Nag-alinlangan si Terence bago nagtanong. Ako. Sabay wika ni Teresa. Natigilan silang dalawa. Hindi mapigilan ni Teresa ang mapangiti. Aalis na ako, maaari mong sundan ang landas na ito pababa ng bundok at bumalik sa inang Sky Elixir Sect. Tumingin si Terence kay Teresa, medyo malungkot, magkikita pa ba tayo sa hinaharap? Siguro. Hindi alam ni Teresa kung paano sasagutin ang tanong na ito. May mga bagay na hindi siya sigurado at hindi niya magawang magdesisyon. Kung gayon, magkikita tayong muli. Alam ni Terence na maaaring magkaroon ng sariling kahirapan si Teresa. Ang 5 elemento na sekta ay isang napakapangangibabaw na sekta, lalo na sa ilalim ng pamumuno ng ninuno na si Charlie. Bakit pakiramdam ko tinatrato mo ako na parang dragon ng 5 demonyo? Naramdaman ni Teresa na kakaiba ang mga salita ni Terence. Huwag mo akong sipain. Nakangiting sabi ni Terence. Sisipain kita. Natawa din si Teresa. Ahem. Ang sabi ko, pwede bang tumigil na kayo sa panliligaw? Hindi na kinaya ni Natoy. Kung nagmamadali ka, pwede ka munang umalis. I don't need to stay here. Sabi ni Terence. Sabay na tayong bumalik. Nag-alinlangan si Natoy, medyo natakot talaga siya ngayon. Nasa labas na sila, ngunit natatakot pa rin siyang magkaroon ng gulo. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad sila ay ligtas noon. Aalis na ako. Saglit na natahimik si Teresa, pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabing, yung phone mo. Ibigay mo sa akin. Hindi man lang nag-isip si Terence bago ibigay ang kanyang numero, 150-4X. Ang akin ay 139XXXX. Ibinigay ni Teresa kay Terence ang kanyang pribadong numero kapag libre ka. Kontaken. Huminga ng malalim si Terence at tumalikod. Nagsimula siyang maglakad pababa ng bundok kasama si Natoy. Bahagyang napabuntong hininga si Teresa at mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng palasyo. Malaki ang hinala ni Manager Son kay Terence at Natoy na magkasamang bumalik sa inn. Hindi ba't magkaaway sila? Napilayan lang ni Terence si Bong, paano nagkabalikan ang dalawa? Nagkaayos ba sila? Natoy, bakit hindi pa gising si Kitty? Halos isang araw na, at hindi pa rin gising si Kitty, nag-aalala si Terence. Hindi ko alam, pero sigurado akong na-absorb ko na ang chi ng 5 kasamaan. Kung kailan ako madyay gising, hindi ako sigurado. Umiling si Natoy, sige, Terence, bumalik na tayo sa inn at ipagpatuloy ang pag-alit nating relasyon. Sa susunod, mag-aaway na naman tayo. Hehe, next time sana. Alam ni Terence na nagsasabi ng totoo si Natoy, na tanggap na niya ang chi ni Kitty ng 5 kasamaan, at tiningnan ni Terence na walang mga problema. Marahil ay medyo pagod si Kitty nitong huling 2 araw, at hindi kumain ng marami, kaya naman matagal siyang nakoma. Sa bahay panuluyan, matagal nang walang bumalik. Ngayon, may biglang bumalik. Labis na nagulat ang mga magsasaka sa inn. Hindi nila alam kung sino ang napakalakas na makakabalik silang ligtas mula sa 5 kasamaang Savage Land pagkatapos ng 20 araw. Gayunpaman, nang makita nilang si Natoy iyon, lahat sila ay bahagyang natakot. Nagbago ang kanilang mga mukha nang makita si Terence. Sinabi na sina Natoy at Moba ay pinatay ni Terence sa pagsubok, at walang nang ahas na magtanong tungkol sa katotohanan. Si Natoy ay muling nabuhay kasama si Terence. Si Quentin, Shalom, Chuck, at Sia naman ay nagulat at natuwa nang makita si Terence. Boss, bumalik ka na. Agad namang lumabas ang 4 sa crowd para salubungin siya. Nakalabas na rin kayong 4, not bad. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos makitang ligtas at maayos ang kanyang 4 na alipors. Boss, bakit kasama mo si Natoy? Tsaka, hindi ba siya baliw? Natatarantang tanong ni Quintan. Mahabang kwento. Bumalik na tayo sa kwarto at mag-usap. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay at itinuro ang itaas. Bumalik si Natoy sa kanyang silid, medyo nanlumo. Masasabi niya na habang ang mga practitioner dito ay magalang pa rin sa kanya, lahat sila ay natutuwa sa kanyang kasawian.
Parehong tapos na sina Moba at Bong para dumating na silang tatlo, at bumalik ang isa, at muntik na siyang mawala ng buhay. Bumalik si Terence sa kanyang silid at inilagay muna si Kitty sa kama bago sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari sa 5 masamang lupain, pati na rin kung bakit kailangan niyang iligtas si Natoy. Kaya para kay Kitty. Biglang natauhan si Quinten sa personalidad ni Terence, maswerte siya kung hindi niya agad napatay ang lokong Natoy, bakit niya ito jijisingan? Hindi ba ito isang hindi kinakailangang hakbang? Tama, kaya binitawan ko siya sa ngayon. Are you guys alright? Tanong ni Terence. Pagkaalis ko, sana walang bubuli sa akin. No, not at all. Speaking of your name, sinong trial taker ang hindi nakakakilala sa iyo? Bagamat ang 2 bastos na iyon mula sa Dark Palace ay mga bastos, sila pa rin ang kumilos bilang isang mensahero at nagpakalat ng balita tungkol sa boss. Nga pala, boss, pagkatapos mong umalis, ang batang sect master ng Sky Elixir Sect ay bumisita. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang bumoto para sa mga rekomendasyon na pumunta at buwan. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,883. Oh, yung young sect master ng Sky Elixir Sect. Anong ginagawa niya dito? Pumunta ba siya para bisitahin ka mag-isa? Oh. Kumurap si Terence. Pumunta siya upang bisitahin ako ng mag-isa, ngunit ang lahat ay tungkol kay Natoy. Kasabay nito, sinabi ni Quinten kay Terence kung paano siya nakarating dito sa pamamagitan ng pagbabago ng Sky Silkworm. Ang Heavenly Elixir Sect ay nagmamalasakit kay Natoy. Sumimangot si Terence, hindi niya ito may ugnay sa Teresa sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ng Sky Silkworm ay napakalihim, at mula sa pananaw ni Quinten, narito siya upang magtanong tungkol sa Natoy, iyon ang nakaapekto kay Terence. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, naalala ni Terence ang sinabi ni Teresa, si Natoy ay isang taong gustong hanapin ng kanyang sekta. Hindi kaya nagkaroon ng lihim na relasyon ang dalawa. Sa pag-iisip, nadama ni Terence na ito ay higit na posible. Si Teresa ay 100% mula sa 5 elemento na sekta, at dahil ang Sky Elixir Sect ay dumating upang tanungin si Quinten tungkol kay Natoy, pagkatapos ay bumalik si Teresa sa 5 kasamaan na wild. Mukhang lohikal ang lahat. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Terence, ang kahilingan ni Teresa na bumalik sa 5 kasamaang Savage Lands ay para kay Terence. Dahil dito, labis na naantig si Terence, dahil sinimulan lamang ni Teresa na isipin si Natoy matapos mahanap si Terence. Oo, anong meron? Curious na tanong ni Quinten matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Terence. Nothing much. Alright, have you announced the rewards for the Sky Elixir Sex Trial? Tanong ni Terence. Hindi pa, nakaregister na ako. Boss, may dala ka namang mga spirit herbs ha. Bilasan mo na magparehistro ka sa Sky Elixir Sect, huwag kang palampasin. Paalala ni Quinten. Tatanungin ko muna ang innkeeper sa ibaba. Tumango si Terence. Ang ligtas na pagbabalik ni Natoy ay magandang balita para sa parehong sekta ng Sky Elixir at sa sekta ng 5 elemento, ngunit ang ligtas na pagbabalik ni Terence ay hindi magandang balita. Teresa, bakit sina Terence at Natoy? Inisip ng ninuno ng Charlie na maaaring mamatay si Terence sa 5 kasamaan na Savage Lands. Sa ganoong paraan, wala na siyang gagawin at maihiganti si Lowell Tegan, at hindi na kailangan pang tumanggi si Boss Bale. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay magkasamang bumalik sa inn sina Terence at Natoy, kailangan niyang tanungin si Tengang tungkol doon. Uncle Charlie, nang matagpuan ko si Natoy, kasama niya si Terence, at mukhang nagkasundo sila. Hindi naman ako masyadong nagtanong at pinalabas na lang silang dalawa, ani Teresa. Tila hindi totoo ang kasinungalingan ni Teresa, hindi mahalaga kung ano ang sinabi ni Natoy, pagkatapos noon, gumawa siya ng kasunduan kay Terence. Mabuti na lang at makakabalik ng ligtas si Terence. Kung hindi, mahirap ipaliwanag sa unang nakatatanda. Ang ninuno ng Albert ay masaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung may nangyari talaga kay Terence, hindi niya ito maipaliwanag kay Boss Bale. Totoo iyon. Wala nang masabi pa si Patriarch Charlie. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, Teresa, salamat sa iyong pagsusumikap. Bumalik at dalhin dito si Harry.
Sabihin mo hinahanap ko siya. Oo. Kinuyam ni Teresa ang kanyang mga kamao, tumayo, at lumabas ng silid. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi humingi ng mga detalye si Patriarch Charlie. Pagkaalis ni Teresa, tumayo si Patriarch Albert at umalis din. Hindi niya gusto si Harry bilang isang tao, at ayaw niyang makisali sa usapin ng pagkuha sa kanya bilang isang in-name na disipulo. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Harry sa silid na may malaking paggalang sa pamumuno ng munting Peach. Ang alagad na si Harry ay nagbibigay galang kay Master. Lumuhad si Harry sa sandaling pumasok siya, yumuko at yumuko na parang siya ang emperador. Oh, Harry, bumangon ka na. Ang ninuno ng Charlie ay lubos na nasisiyahan sa mga aksyon ni Harry. Maraming salamat, Master. Tumayo si Harry at maingat na tumayo sa tabi ng ninuno ni Charlie. Harry, nandito ako para tanungin ka anong klaseng martial arts ang gusto mong matutunan. Si Patriarch Charlie ay hindi masyadong nagmamalasakit sa in-name na disipulong ito, ngunit si Harry ay napakagalang sa kanya at isa ring elder ng Sky Elixir Sect. Kaya naman, nagpa siya si Patriarch Charlie na alagaan siya at gawin siyang tagapagsalita sa Sky Elixir Sect. Kung ano ang gustong ituro ng guro sa disipulong ito, matututo ang disipulong ito. Ang disipulong ito ay hindi nangangahas na maging mapili. Sabi ni Harry, tuwang-tuwa. Isa siyang Sky Class mid-phase, ngunit isa lang siyang refiner, wala siyang lakas para lumaban. Lalo na nang tumayo siya sa harap ni Terence bilang isang Sky Class Master, binyantaan ni Terence at pinilit na sumang-ayon sa ilang hindi patas na mga tuntunin na gawa nitong labis na bigo at walang magawa si Harry, at mas gusto niya ang lakas kaysa sa sinumang tagapagdalisay. Very good. Kahit na sabihin mo iyan, nakikita ko ang matinding pagnanasa sa iyong mga mata. Tama ka, walang pakialam na sabi ni Patriarch Charlie. Ito. Namula si Harry. I don't like people lying in front of me. Tell me the truth, anong gusto mong matutunan? Tanong ni Patriarch Charlie na may seryosong ekspresyon. Gusto kong matuto ng makapangyarihang martial arts techniques, mas makapangyarihan mas maganda. Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin at sinabi. Not bad, you're finally starting to tell the truth. Tumango si Patriarch Charlie at nagtanong, bakit? Dahil gusto kong lampasan si Terence, gusto kong maghiganti, gusto kong patayin si Terence. Alam ni Harry ang personalidad ng Charlie at nagpa siya na sabihin ang totoo. Siya ay tumataya na ang Charlie ay makikita siya sa isang bagong liwanag at magturo sa kanya ng isang makapangyarihang pamamaraan. Nang marinig ni Ancestor Charlie ang pangalang Terence, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, at medyo nagulat siya. May hinanakit ka ba sa Terence na iyon? Hindi masama. Oo. Tumango si Harry, noong nakaraan, nagpunta ako upang ipagpalit ang recipe ng bone cleansing pill kay Terence. Gusto ko siyang ipahiya, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko siya kapareha, at pinahiya pa niya ako. May sama ng loob ba kayo sa isa't isa? Anong mali? Tanong ni Patriarch Charlie na may interes. Oo, Master, ganito ito. Hindi inaasahan ni Harry na magiging interesado ang ninuno ng Charlie sa away nila ni Terence, kaya hindi niya ito itinago at ipinaliwanag ito ng detalyado sa ninuno ng Charlie. Hindi ko alam na napakasama mong tao, Harry. Napakasama mong tao. Tumingin kay Harry ang ninuno ng Charlie at tumawa. Bagaman hindi ka nagtagumpay sa lahat ng mga bagay na ito, sapat na upang patunayan na ikaw ay isang taong puno ng masamang ideya. Ito. Namula ang mukha ni Harry sa mga sinabi nito. Ang kanyang ekspresyon ay pangit habang mahinang sinabi, Lord Master, ito ay laro lamang ng bata. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,884. Hindi, ako, si Patriarch Charlie, ay higit na pinahahalagahan ang katangian ng isang disipulo. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, Guru, ako. Magbabago ako para sa ikabubuti, magiging tapat akong tao, ako. Gulat na sabi ni Harry. No, you misunderstood me. I mean,
I mean people like you the most when it comes to accepting disciples. You're not bad. You're very immoral, which suits my taste. Originally, I only wanted to take you as a nominal disciple, but you've successful in making me look at you in a new light. Handa akong kunin ka bilang opisyal na disciple. Sabi ni Patriarch Charlie. Napatulala si Harry. Hindi niya akalain na magiging advantage ang masasamang pag-iisip niya. Ginawa pa niya itong opisyal na alagad. Nanaginip ba siya? Harry, hindi ka payag. Ano ito? Walang pakialam na tanong ni Patriarch Charlie. Master, payag ako. Nagulat at natuwa si Harry sa parehong oras. Mabilis siyang lumuhad sa lupa at yumuko, pinarangalan na Master, tiyak na ikakalat ko ang aking pagkatao at magsusumikap na tulungan kang gumawa ng mas maraming masamang bagay sa hinaharap. Bumangon ka na. Oo nga pala, may hinanakit din kami ni Terence. Iniisip niya kung magagamit niya si Harry para tanggalin si Terence. Hindi siya makagalaw kay Terence dahil kay Boss Bale, ngunit iba si Harry, nagkaroon siya ng sama ng loob kay Terence, at kung kikilos si Harry sa kanya, si Boss Bale ay walang anumang ebidensya kahit pinaghihinalaan niya siya. Ito ang pinakamahusay sa dalawang mundo. Ano? Guru, ang Terence na iyon. Hindi ba't kasing dali nang pumatay ng langgam para kay Master? Bakit wala kang ginawa sa kanya? Nakita ito ni Harry na kakaiba. Sa ganang kanya, gaano man kalakas si Terence, hindi niya magagawang labanan ang 5 elementong sekta. There are some reasons for this, but I won't say them. In short, I can't attack him directly. Kumaway ng kamay si Patriarch Charlie. Huwag muna nating pag-usapan si Terence. Pag-usapan muna kita. Balak ko sanang turuan ka ng random martial technique, pero dahil opisyal na kitang alagad, tuturuan kita ng ilang makapangyarihang martial techniques. Salamat, Master, sa iyong tulong. Mabilis siyang nagpasalamat ni Harry. Ang martial technique na itinuturo ko sa iyo ay tinatawag na Pilfire Bomb. Binibigkas ni Patriarch Charlie ang bawat salita. Pilfire Bomb. Napakurap-kurap si Harry sa pangalan, Master, ang Pilfire Bomb na ito ay hindi masyadong masama ang tunog *SS. It doesn't sound that bad *SS, pero kapag ginamit, it's as bad *SS as I can imagine. Kinawayan ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, ang martial technique na ito ay inimbento ng aking master. Isang alchemist lang ang makakapag-activate nito. Gayunpaman, sa aking sekta, walang ibang nakakaalam tungkol dito maliban sa akin. Tinuturuan kita dahil, una, ikaw lang ang alchemist sa aking mga disipulo. Pangalawa, gusto ko ang iyong ugali at gusto ko ito kung bakit ako nagtuturo ng ganyan. Salamat, Guro, sa pagpapahalaga sa alagad na ito. Napagtanto ni Harry na ito ay dapat na isang makapangyarihang pamamaraan pagkatapos marinig ang paliwanag. Kung hindi ito itatago ng Charlie. Ang martial skill na ito ay hindi mahirap o simple, hindi lang ito maiisip ng mga ordinaryong tao. Sa katunayan, ito ay ang proseso ng pagkondensing ng alchemical fire sa isang proseso ng pag-activate ng martial technique, sabi ni Patriarch Charlie. Ang alchemical fire ay nabago sa isang martial technique at pinakawalan upang labanan ang kaaway. Ibig mong sabihin gumamit ng Pilfire para masunog ang iba. Naunawaan ni Harry ang sitwasyon at nagtanong. Marami o mas kaunti, ngunit hindi eksakto. Umiling si Patriarch Charlie at sinabing, kailangan mong i-circulate ang Alchemy Fire Speedy formula, pero ipagpatuloy mo ito. Sa halip na gawing pisikal na anyo ang apoy ng alchemy, kailangan mong patuloy na i-compress ito sa iyong kamay. Sa kalaunan, bubuo ito ng isang malaking compressed fireball. Pagkatapos, maaari mong gamitin ang mental cultivation na pamamaraan ng instant cultivation method nito upang ma-activate ang pamamaraang ito ng instant cultivation. Maging isang alchemy firebomb na agad nabubuo ng flame explosion sa ganitong paraan, maaari itong magkaroon ng epekto na makapinsala sa kalaban. Ganun ba kagaling? Master, napakalakas ba ng Pilfire Bomb na ito? Nagulat na tanong ni Harry. Sumama ka sa akin. Hindi na nagpaliwanag pa ang Charlie Elder. Handa siyang ipakita kung gaano kalakas ang Pilfire Bomb sa kanyang mga aksyon. Oo.
Si Elder Charlie ay lumabas ng silid kasama si Harry na mahigpit na nakasunod sa likuran. Pumunta sila sa likod ng bakuran. Harry, tingnan mong mabuti. Sa sinabi nito, si Patriarch Charlie ay nagsimulang magpakalat ng mantra upang paikliin ang apoy ng elixir at sinimulang i-compress ang apoy ng elixir sa kanyang kamay. Tumayo si Harry sa gilid, nakatingin kay Patriarch Charlie. Gayunpaman, nakita lang niya si Patriarch Charlie na nakatayo doon nang hindi ina-activate ang kanyang martial skill. Si Harry ay nababalisa pagkatapos ng ilang sandali, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong, kaya matyaga lamang siyang maghintay. Tingnan mong mabuti, magpapagana muna ako ng maliit na Pilfire Bomb. Nang naiinip na si Harry, sa wakas ay nagsalita ang Charlie Elder. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang isang peking bundok sa di kalayuan. Whoosh! Boom! 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 Isang malaking pulang ball ang apoy ang pinakawalan mula sa kanang palad ni Patriarch Charlie at nabasag patungo sa peking bundok. Sa isang malakas na tunog, kalahati ng peking bundok ay hinaipan sa mga piraso. Sa isang iglap na puno ng buhangin at mga bato ang buong likod bahay, at ang langit ay napuno ng graba. Dahil sa init ng pagsabog ng ball ang apoy, natulala at nabigla si Harry. Tumingin ang ninuno ng Charlie kay Harry na dilat ang mata at labis na nasisiyahan sa kanyang ekspresyon. Paano ito? Okay lang naman di ba? Masyadong kahanga-hanga. Master, ang Pilfire Bomb na ito ay halos kapareho ng isang totoong cannonball. Napakalakas nito na nakakapatay ng mga tao. Tuwang-tuwang sabi ni Harry nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Ito ay kapangyarihan lamang ng isang maliit na Pilfire Bomb. Mayroon akong limitadong oras upang pinuhin ito. Kung mayroon akong sapat na oras, maaari kong pinuhin ang isang mas malakas na Pilfire Bomb. Tumawa ang ninuno ng Charlie habang natutuwa siya sa papuri ni Harry. Ah, maliit lang to. Baka mas makapangyarihan pa. Labis na nasasabik si Harry. Kung ang maliit na Pilfire Bomb ay ganito kalakas, kung gayon gaano kalakas ang malaki. Siyempre, pero may flaw. It takes time to condense. Kung mas malakas ang Pilfire Bomb, mas matagal itong mag-condense. Ang Pilfire Bomb na ito ay hindi maaaring gamitin bilang isang emergency martial technique, paliwanag ni Patriarch Charlie. Magagamit lamang ito pagkatapos ng maingat na pagpaplano. Ito ay angkop para sa pagpatay ng mga tao ng biglaan. 2,885. Ayos lang. Napakalakas ng martial technique na ito. Kung ikukumpara, hindi naman ito depekto. Master, turuan mo ako ng mabilis. Naiinip na sabi ni Harry. Pero may mga bagay pa akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa martial technique na ito. Ang ninuno ng Charlie ay nagwagayway ng kanyang kamay, senyales na huminahon si Harry. Ang martial technique na ito, dahil isa itong Pilfire martial technique, bukod pa sa depekto sa oras ng activation, may isa pang depekto, at iyon ay hindi ito epektibo laban sa mga magsasaka na may yelo at ambon na pangangatawan. Gaano man kalaki ang Pilfire Bomb na i-activate mo, hindi nito masasaktan ang mga magsasaka sa dalawang tunay na pangangatawan na ito. Oh! Napakurap si Harry. Alam niya ang kaunti tungkol sa tunay at ilusyon ng mga katangian. Ang kanyang apoy ay isang ilusyon, na ginawa mula sa nakakapasong tableta ng apoy, ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, ang mga nagtatanim ng katangian ng yelo at ambon ay napakabihirang, kaya hindi ito isang malaking problema. Totoo iyan. Pero may isa pang dapat pansinin. Ibig sabihin, ang Alchemy Firebomb na pinalapot ng Fire Attribute Alchemy Fire ay hindi rin epektibo laban sa mga cultivator na ang tunay na katangian ay Water Attribute Physique. Sabi ni Patriarch Charlie. Guro, bakit hindi mo nalang sabihin na ang Pilfire Bomb na ito ay hindi epektibo laban sa mga magsasaka na may tatlong elemento ng tubig, yelo, at hamog? Bakit kailangan nating pag-usapan ito ng hiwalay? Natarante si Harry. Iba ang isang ito. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga totoong bomba ng enerhiya na pinalapot ng uri ng apoy na apoy, ngunit hindi kasama dito ang mga pangunahing bomba ng apoy na pinalapot ng uri ng tubig na pangunahing apoy.
Ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at nagpaliwanag, ang mga magsasaka na may mga tunay na katangian ng yelo at ambon ay immune sa lahat ng alchemy firebomb. Gayunpaman, ang mga alchemy firebomb na may tubig ay hindi epektibo laban sa mga magsasaka na may tunay na mga katangian sa lupa. Honored Master, naiintindihan ko na. Ito ang prinsipyo ng 5 elemento: metal subdues wood, wood subdues earth, earth subdues water, water subdues fire, and fire subdues metal, right? Hindi tanga si Harry at naunawaan niya agad ang loika. Tama. Ang mga alchemy firebomb na pinalapot ng mga alchemy fire na ito ay may sariling immunity sa mga cultivator na may kaukulang pisikal na katangian. Sa makatuwid, kailangan mo ring gawin ang mga pinggan ayon sa tao. Hindi mo maaaring i-activate ng walang Tauros ang mga alchemy firebomb. Ang ninuno ng Charlie ay tumango bilang kasiyahan. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pag-unawa ni Harry. Ang Terence na iyon ay dapat na isang fire and wood element practitioner, tama ba? Nabalitaan ko na isa rin siyang Pillmaster. Sabi ni Harry pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ay gagamit ako ng Pill Firebomb na nabuo mula sa aking Fire Elemental Pill Fire para harapin siya. This should be it. Anong klaseng alchemy fire ang nagagawa mong I-condense ngayon? Tanong ni Patriarch Charlie. Guro, maaari na akong bumuo ng apoy at wood element pill fires, ngunit wala pa akong nasusubukang iba. Matapat na sagot ni Harry. Nako, hindi masama. Ngunit mula ngayon, kailangan mong simulan ang pagsisikap na paikliin ang mga apoy ng tableta ng iba pang mga katangian. Tumango si Patriarch Charlie at sinabing, hindi mo kailangang maging masyadong pamilyar dito. Hanggat matagumpay mo itong I-condense, kailangan mo lang itong ipagpatuloy. Hindi mo kailangang isaalang-alang ang pagbabago ng intensity at temperatura ng apoy dahil hindi mo ito ginagamit para magpino ng mga table tasks. Ginagamit mo lang ito para i-activate ang alchemy bomb. Siyempre, mas magiging mas mabilis ang apoy at mas tumindi ang temperatura, siyempre, mas mataas ang sunog at mas tindi. Kaya may mga benepisyo sa pagiging pamilyar dito. Oo, Master, naiintindihan ko. Babalik ako agad sa pag-aaral at paglilinang. Mabilis na sumagot si Harry. Hindi naman. Isa ka sa mga elder na namamahala sa paglilitis na ito, kaya nandyan pa rin ang trial rewards. Hindi pa huli ang lahat para mag-practice pagkatapos mo. Tama ka, walang pakialam na sabi ni Patriarch Charlie. Oo, Master. Sabi ni Harry na may kasamang fist sulot. Pagkaalis niya, pumunta si Harry para asikasuhin ang pagsubok ng Sky Elixir Sect. Gayunpaman, nang makita niya ang pangalan ni Terence sa listahan ng pangalan, nagalit siya. Hindi niya inaasahan na lalabas si Terence. Akala niya ay namatay na si Terence sa 5 kasamaan na Savage Land, ngunit talagang nakabalik si Terence sa Sky Elixir Sect ng ligtas 20 araw pagkatapos ng pagsubok. Nakuha pa niya ang mga halamang gamot at iniulat ang kanyang mga resulta sa Manager Son. Walang gaanong awtoridad si Manager Son, at habang si Terence at Natoy ang huling nakapasa sa pagsusulit lumampas na sila sa limitasyon sa oras, wala siyang awtoridad na magpasya kung papasa sila o hindi. Kinailangan niyang iulat ito sa makalangit na pagbabago ng uod. Para naman kay Teresa, natural na hindi niya sila pipigilan. Isinasantabi ang kanyang personal na relasyon kay Terence, si Natoy ay isang taong pinahahalagahan ng ninuno ng Charlie, kaya hindi na niya kailangang pigilan sila. Idinagdag niya ang kanilang mga pangalan sa listahan. Gayunpaman, hindi ganoon kasaya si Harry. Hindi lamang namatay si Terence, ngunit nakapasa din siya sa pagsusulit at nakakuha pa ng gantimpala. Nag-isip si Harry at nagpas siyang kausapin ang makalangit na uod upang makita kung maaari nilang i-disqualify si Terence. Iniulat ni Little Peach na humiling si Harry ng audience, at hindi siya pinigilan ni Teresa. Kumaway lang siya ng kamay, may maliit na Peach na pinapasok ang lalaki. Binabati ni Little Harry ang young sect master. Si Harry ang Charlie bilang kanyang Panginoon, ngunit alam niya na kailangan niyang manatili sa Sky Elixir Sect sa hinaharap. Wala siyang magagawa kung hindi sipsipin ang makalangit na silkworm transformation at pahirapan siya paminsan-minsan. Nakakalungkot kung iisipin ng Charlie na hindi siya sapat. Nako, maliit Harry. Anong problema? Tanong niya.
Tumingin si Teresa kay Harry at walang pakialam na nagtanong. Siya ay isang ganap na naiibang tao mula sa Teresa sa 5 kasamaang Savage Lands. Hindi na siya Teresa pagkatapos bumalik sa Sky Elixir Sect. Siya ang malamig at malupit na pagbabagong anyo ng Silkworm. Young Master, nandito ako para sa listahan ng mga nanalo ng Sky Elixir Sect. Tingnan mo, bumalik lang si Terence pagkatapos ng pagsusulit, at lumampas na ito sa limitasyon ng 20 araw ng pagsusulit. Hindi ba dapat ay disqualify siya? Iminungkahi ni Harry. Dahil hindi namatay si Terence, hindi niya hahayaang magkaroon ng madaling panahon si Terence. Nako, ako ang nagdesisyon nito. Hanggat nakukuha ng trial taker ang spirit herb para sa trial, papasa siya sa trial. Time doesn't matter. Little Harry, may iba pa ba? Walang pakialam na tanong ni Teresa. Ito. Napakurap si Harry. Hindi niya akalain na tatanggihan ni Teresa ang kanyang mungkahi. Ayaw niyang sumuko, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagtalo kay Teresa. Young Sect Master, si Terence ang kalaban ng ating Sky Elixir Sect. Ang aking Panginoon, si Ancestor Charlie, ay labis na napupuot sa kanya. Let's set some obstacles for him and help my master vent his hatred, right? Pinalaki ni Harry ang ninuno ng Charlie upang makuha ang atensyon ni Teresa. Sa ganitong paraan, maaaring muling isaalang-alang ni Teresa. 2,886. Nasabi ko na, ito ang desisyon ko. Naipadala na ang listahan. Sabi ni Teresa. I see, but we're not willing to give Terence the tier 3 pill. Sobra na ang binayaran namin para sa recipe na iyon. Nagkunwaring malungkot si Harry, bakit hindi natin ibigay sa kanya ang mga table tasks sa ibabaw, ngunit lihim na magpadala ng mga tao upang agawin ang mga ito pabalik. Sa ganitong paraan, hindi tayo mawawala ng mukha para sa Young Master, at mababawasan din natin ang ating pagkatalo. Tutulungan natin ang aking amo na makabawi sa kanya. Anong problema, Little Harry? Sa tingin mo kaya mong utusan ng Sky Elixir Sect dahil lang sa naging junior brother kita? O gusto mong agawin ang trono? Nanlaki ang mga mata ni Teresa habang malamig na nakatingin kay Harry. Pati boses niya nakakabutsiling. May dala siyang 2 rank 3 Great Recovery Pills sa ilalim ng bangin sa 5 Evils Mountain Range, ngunit si Terence ay hindi nagnakaw kahit isa. Hinahayaan ni Teresa si Terence na makapasa sa pagsusulit ngayon, ngunit karapat-dapat siya rito. Paano niya hihilingin muli si Teresa kay Rob Terence? Hindi. Ako. Si Harry ay bumuhos sa malamig na pawis. Napagtanto niya na talagang nadala na siya at sabik na sabik sa paghihiganti. Nakalimutan na niya ang mahigpit na alituntunin ng Sky Elixir Sect. Bagamat siya ay disipulo ni Patriarch Charlie, paano niya maihahambing ang pagbabagong anyo ng makalangit na Silkworm? Elder Kang, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ng Sky Elixir Sect. Ngunit kami, ang Sky Elixir Sect, ay nag-oorganisa ng isang pagsubok at pinapayagan ang mga kalahok na lumahok. Hindi lamang kami kumikita ng pera para sa sekta, makakakuha din kami ng mga elixir. Sa ganitong mga benepisyo, kung kami ay gagawa pa rin ng ilang mga malilim na bagay sa aming likuran, sino pa rin ang darating upang sumali sa pagsubok sa hinaharap? Lamambat ang tono ni Teresa. You may leave. I have my own plans. Oo, salamat sa iyong pag-unawa, Young Sect Master. Maingat na sabi ni Harry habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Maingat na lumabas ng silid si Harry. Ayaw niyang sumuko. Bagamat nakuha ni Terence ang gamot, lumampas siya sa takdang oras. Normal lang na ma-disqualify siya. Ang iba ay walang masabi tungkol dito. Bakit hindi sumang-ayon dito ang makalangit na Silkworm transformation? Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Harry na hanapin muli ang ninuno ni Charlie. Kinasusuklaman ng ninuno ng Charlie si Terence, at naniniwala siya na hanggat ipinaliwanag ni Harry ang dahilan, papayag ang ninuno ng Charlie. Hanggat si Patriarch Charlie ay nagbigay ng salita, ang makalangit na pagbabagong Silkworm ay walang pagpipilian. Kumatok si Harry sa pintuan ni Patriarch Charlie nang bumalik siya. Sino te? Tanong ni Patriarch Charlie. Master,
Ako po. Maingat na sabi ni Harry. Harry, bakit ka bumalik? Natarante si Patriarch Charlie nang marinig niya ang boses ni Harry. Hindi niya alam kung bakit babalik si Harry. Master, may isusumbong po ako sa inyo. May oras po ba kayo? Pumasok si Harry at natatakot na nagtanong. Oh, tell me. You and I are master and disciple. Kung may sasabihin ka, ay report mo na lang. Hindi na kailangan pang magtanong. Kinawayan ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, Oo. Nagulat at natuwa si Harry sa parehong oras, tumango siya, ganito napasa rin si Terence sa pagsusulit, ngunit sa tingin ko siya ang huling lumabas, at lampas na siya sa 20 araw na deadline. Dapat ba natin siyang i-disqualify? You should talk to the young master of the heavenly silkworm transformation about this, not me. Kahit na ako ang master mo at ang martial uncle ng heavenly silkworm transformation, hindi ako makikialam sa mga gawain ng ibang sekta. Ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, tungkol sa bagay na ito, maaari mo itong direktang imungkahi sa sekta ng pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm. Hindi na kailangang kumonsulte sa akin. Guro, humingi ako ng pahintulot sa iyo, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi pumayag ang young sect master. Wala akong choice, kaya kinailangan kong. Mapait na ngumiti si Harry. Kaaway natin si Terence, at ginagawa ko ito para sa kapakanan ng sekta, ngunit may mga dahilan ang young master, sabi niya. Si Harry ay hindi nang ahas na subukang mag-udyok sa pagitan nila at sinabi sa Charlie Patriarch ang totoo. Oh, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Harry, bagamat naramdaman niyang ang makalangit na pagbabagong anyo ng uod ay para rin sa reputasyon ng Sky Elixir Sect, may ebidensya na nag-disqualify kay Terence. Lumampas na siya sa itinakdang oras ng paglilitis. Matalino si Master. Si Master lang ang makakausap ng Young Society Head tungkol dito. Tuwang-tuwa si Harry. Maliit na Peach. Pagkatapos ay tumawag si Ninuno Charlie. Ang boses ng Sky Class Master ay hindi kailangang maging malakas, ngunit ito ay lubhang tumatagos. Bagamat wala ang maliit na Peach sa pintuan, narinig pa rin niya ito. Nagmamadaling lumapit, maingat na nagtanong si Little Peach, Patriarch Charlie, pwede ko bang malaman kung bakit ka naghahanap ng Little Peach? Go and ask Teresa Ken to transform. May itatanong ako sa kanya. Itinuro ni Patriarch Charlie. Oo, nagmamadaling sagot ni Little Peach. Pagkatapos ay tumalikod siya at hinanap ang makalangit na uod na mag-transform. Hindi nagtagal, dumating si Teresa sa silid ni Patriarch Charlie at nakitang nandoon din si Harry. Hindi niya maiwasang magulat pero hindi siya nagtanong. Nagtanong lang siya ng may paggalang, Martial Uncle, may kailangan ka ba sa akin? Narito ang bagay, kukunin ko kay Harry na tanungin ka kung paano nakapasa si Terence sa pagsusulit. Ang ninuno ng Charlie ay hindi tanga. Kinuha niya ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili at inalis si Harry sa larawan, sinabi lamang na siya ang nagpadala kay Harry upang tanungin siya. Bahagyang natigilan si Teresa. Hindi niya inaasahan na si Patriarch Charlie ang personal na magtatanong tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, si Teresa ay nasa mataas na posisyon sa mahabang panahon at mabilis na nakaisip ng isang hakbang. Nagpaliwanag siya ng hindi nagmamadali, si Uncle Master, si Natoy, na bumalik kasama si Terence, ay nakapasa rin sa pagsusulit. Kung kakanselahin mo ang pagsusulit ni Terence, ang pagsusulit ni Natoy ay kakanselahin din, at ikaw ay... Oh! May Natoy pa! Namulat ang realisasyon kay Patriarch Charlie, at tumango siya. Naiintindihan ko. Makalangit na silkworm transformation. Maaari kang bumalik ngayon. Naayos na ang usaping ito. Lahat sila ay nakapasa sa pagsubok. Oo, Tito Master. Tumango si Teresa, then I will take my leave. Pwede ka nang umalis. Walang ibang sinabi si Patriarch Charlie. Medyo nalito si Harry matapos umalis ang makalangit na silkworm transformation, ngunit hindi siya nagtanong. Nakatingin lang siya ng kakaiba sa ninuno ni Charlie. Harry, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo.
Magaling si Terence, ngunit si Natoy ay may pang-araw-araw at araw-araw na sekta sa likod niya. Kailangan kong gamitin ang mga ito sa hinaharap, kaya kailangan na bigyan sila ng ilang mga benepisyo. Hindi katumbas ng halaga na labanan ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta sa gayong maliit na bagay. Sabi ni Patriarch Charlie. Oo. Naiintindihan ko, masyado akong walang muwang. Ayaw ni Harry, ngunit wala siyang pagpipilian. 2,887. Alam kong hinahanap mo si Terence para sa paghihiganti, ngunit hindi lang ito tungkol sa kanya. Ang pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm ay may sariling mga dahilan, at hindi ka dapat patuloy na pumupunta para magreklamo. Maaari kitang protektahan sa pagkakataong ito, ngunit maaari kanyang pagdudahan sa susunod. Ikaw ay nagtatrabaho pa rin para sa Sky Elixir Sect kung tutuusin. Nagbabala ang ninuno ng Charlie. Oo, hindi na mangangahas ang disipulong ito. Salamat, Master, sa pagtakpan mo sa disipulong ito. Mabilis na sumagot si Harry. And, by the way, hindi ba't marami kang masamang pakulo sa nakaraan? Ano sa tingin mo, maaari ba nating baguhin ang paraan ng pakikitungo natin kay Terence? Dahil nandito si Harry, nagpasya siyang pag-usapan ang plano sa kanya. Ito lang ang naiisip ko. Napakamot ng ulo si Harry, hindi makaisip ng magandang ideya, nangako na kami na gagawin siyang chi gathering pill, at ngayon ay gagawa kami ng Icy Heart Jadestone pill. Madali lang talaga siyang bumaba. Nga pala, Master, may magagawa ba tayo sa pills? Tulad ng paggawa ng lason na tableta at pagkain ni Terence hanggang sa mamatay. Poison pill. Imposible yan. Hindi tanga si Terence, paanong hindi niya malalaman kapag may naglason sa kanya? Huwag kalimutan ang ginawa niyang laban sa bahay kang, isa siyang makapangyarihang medicine master at pill master. Imposibleng gumamit ka ng lason sa kanya. Umiling si Patriarch Charlie. Tama ka. Kung gayon, si Harry ay talagang walang maisip na ibang paraan. O tama, ngayong naalala mo na ako, bigla akong nakaisip ng pill formula. This method is really feasible. Biglang nagkaroon ng ideya si Patriarch Charlie at sinabing, mayroon akong napakasamang recipe ng tableta, na tinatawag na Ultimate Chi Gathering Pill. Isa rin itong uri ng Chi Gathering Elixir, at ito ay orihinal na pinahusay ng aking ninuno na si Zhang Lijiu batay sa sinaunang tunay na Chi Gathering Elixir, na ginagawa itong isang antas ng 3 elixir, ngunit mayroon itong malaking depekto. Kaya naman itinapon sa gilid at hindi na ginamit. Oh, anong flaw? Mabilis na tanong ni Harry. Ito ay ganito. Ang Ultimate Chi Gathering Pill na ito ay hindi lamang may epekto ng pag-level up, ngunit maaari din itong ilabas ang potensyal ng cultivator. Habang ang cultivator ay sumisipsip ng dalisay na enerhiya sa pill, kailangan din niyang sumipsip ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang mga epekto ay higit pa kaysa sa normal na Chi Gathering Pills, at siya ay patuloy na makakalusot. Ipinaliwanag ni Patriarch Charlie. Pinarangalan na guro, patawarin mo ang katangahan ng iyong alagad, ngunit ang Ultimate Energy Gathering Pill na ito ay isang napakagandang tableta. Paano mo ito matatawag na masamang tableta? Hindi naman ito masama, maaari pa nga itong mag-level up ng tuloy-tuloy pagkatapos kumain nito. Paano ko ito ibibigay kay Terence? Curious na tanong ni Harry. Hehe, hindi pa ako tapos. Ikinumpas ng ninuno ng Charlie ang kanyang kamay, senyales na makinig si Harry. Nagpatuloy siya, nasabi ko na pagkatapos uminom ng Ultimate Gathering Chi Pill, kailangan mong sumipsip ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Kung hindi ka sumipsip ng sapat, makakaranas ka ng backlash. Sa magaan na kaso, ang iyong mga meridian ay masisira, at sa mabigat na kaso, ikaw ay sisibog at mamamatay. Paano kung makuha ni Terence ang chi ng mundo? Naramdaman ni Harry na may mga kapintasan ang tableta, ngunit isa lamang ito sa mga posibilidad. Sa tingin mo ba may lugar pa kung saan tayo makaka-absorb ng napakaraming espiritual na enerhiya? Hindi ito posible sa panahon ng matandang Grandmaster, kahit na ang densidad ng chi sa 5 lugar ng kasamaan ay hindi sapat.
Saan si Terence kukuha ng chi? Hindi ko ito ma-absorb, hehe. Tumawa ng masama si Ancestor Charlie. Oo nga. Si Master pa rin ang nakakamangha mag-isip ng ganoong kabisyosong pamamaraan sa maikling panahon. Parang mas matanda ang luya, mas maanghang. Natuwa si Harry matapos itong marinig, Lord Master, napakatalino ng ideya mo. Hehe, ang elixir na ito ay isang magandang bagay sa ibabaw, ngunit ito ay talagang isang lason sa loob. Ang pinakamahalaga, kahit na ang mga sangkap na kinakailangan para sa Chi Gathering Elixir at ang pinakahuling Chi Gathering Elixir ay hindi lubos na pareho, pagkatapos ng mga ito ay pino, maging ito man ang kulay o ang halimuyak, walang pagkakaiba sa lahat. Hindi dapat maghinala si Terence pagkatapos niyang makuha ito. Sabi ni Ancestor Charlie. Hehe, ang galing. So, kailan tayo magsisimula, Master? Ngumisi si Harry. Kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Ang Ultimate Chi Gathering Pill na ito ay nangangailangan ng maraming likas na kayamanan, kabilang ang mga sangkap para sa tableta. Gayunpaman, hindi ito isang set, ngunit 3 set para sa isang tableta. Nang sabihin ito ni Patriarch Charlie, sumakit ang kanyang puso. Hindi ako makapaniwala na kailangan kong magbayad ng ganoon kalaking halaga para i-scam si Terence, hindi ako kontento. Guru, may kasabihan na, hindi mo mabibitag ang isang lobo nang hindi binibitawan ang bata. Hindi natin kayang patayin si Terence kung wala ang mga halamang gamot. Sabi ni Harry. Ngunit ang hirap at oras na kailangan para gawin ito ay medyo mahaba, kaya dapat mong pag-aralan ito at gawin mo ito sa iyong sarili. Ang aking pill refining skills ay katamtaman, kaya maaari ko lamang ipaubaya ang bagay na ito sa iyo. Sabi ni Patriarch Charlie. Huwag kang mag-alala, Master. Sa mga darating na araw, tututukan ko ang pagpino nitong mga Ultimate Chi Gathering Pills. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Tinapik ni Harry ang kanyang dibdib gaya ng kanyang pangako. Ang paggawa ng mga Extreme Chi Gathering Pill na ito ay tila isang mahirap na trabaho, ngunit kailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at tiisin ito upang harapin si Terence. Sa katunayan, sumakit ang puso ni Ancestor Charlie nang sabihin niya ang pamamaraang ito. Napakaraming materyales noon. Ang 5 elementong sekta ay maaaring mayaman, ngunit sila ay karaniwang nakaupo sa bakod ngayon. Kung hindi dahil kay Boss Bale, hindi niya makakalaban si Terence ng direkta. Hindi niya gagamitin ang pamamaraang ito laban kay Terence. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang paraan upang pumatay ng hindi nag-iiwan ng bakas. Kaya naman, nagngangalit si Patriarch Charlie at pumayag. Inabot ni Terence ang kanyang gamot kay manager at bumalik sa kanyang silid upang hanapin si Kitty na gising na. Nakaalis na sina Quentin, Shalom, at Sian, at nagising si Kitty na walang tao sa kwarto niya. Siya ay medyo nalilito, hindi niya alam kung paano siya napunta sa lugar na ito, ngunit hindi ba siya ay nasa ilalim ng bangin sa 5 halimaw na bundok. Hindi kaya. Siya at si Terence ay nailigtas. Walang maalala si Kitty mula sa mga araw bago o pagkatapos niyang mawala ng malay, hindi malinaw ang isip niya noon, at hindi niya maalala ang nangyari. Iniligtas ba siya ni Terence? Tulalo pa rin si Kitty nang biglang bumukas ang pinto. Maingat siyang tumingin sa pinto, hindi inaasahan na papasok si Terence. Little Seven, gising ka na. Bumalik si Terence sa kanyang silid at nakita si Kitty na nakaupo sa kama. Siya ay parehong nagulat at masaya, ang chi sa kanyang katawan ay sinipsip ng natoy, ngunit hanggat hindi siya nagigising, si Terence ay hindi magiging komportable. Ngayon, naging maayos na si Kitty. 2,888. Matagal-tagal na rin noong huli silang nagkita. At lahat ng ang mga damdaming pinipigilan niya ay sa wakas ay inilabas. Wala siya sa mood na maramdaman ang saya ng pagkikita noong walang malay si Kitty, pero iba na ngayon. Hindi niya napigil ang sumugod at yakapin si Kitty. Ito ay isang likas na reaksyon noong si Terence ay bata pa, siya ay mag-isang magsasanay, at si Gabby, na kilala rin bilang Pito, ay palaging naghihintay sa kanya sa pagbabalik. Lagi siyang niyayakap ni Terence kapag nakita niya siya.
Sila ay mga childhood sweethearts, at ang isang yakap ay walang ibig sabihin masaya lang na makita si Gabby. Ganun din si Terence, hindi niya maiwasang gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa matapos makilala si Kitty. Hindi inaasahan ni Kitty na susugurin siya ni Terence sa sandaling pumasok siya. Sinusubukan ba niya itong itulak pababa? Noon lang napagtanto ni Kitty na kwarto pala ito ni Terence. Anong ginagawa niya? Sinipa ni Kitty si Terence. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hooligan. Og. Gustong hawakan ni Terence ang mga kamay ni Kitty, ngunit huminto siya sa hangin ng hindi natural habang nakatingin sa kanya, natulala. Hindi man lang niya sinubukang dodge ang sipa, hindi naman masakit, at hindi naman siya Teresa, kaya hindi na kailangang mag-ingat si Terence. Ang isang sipa ay hindi makakapatay sa kanya. Terence, anong ginagawa mo? Pinandilatan ni Kitty si Terence. Akala niya ay talagang napakabuting tao si Terence nang mag-ihaw ito ng isda para sa kanya sa ilalim ng bangin, at baka nahulog na talaga siya sa kanya kung ang puso niya ay hindi pa nasasakop ng lalaking iyon. Ngunit si Terence ay gumagawa ng isang bagay na napakalaswa sa kanya tulad nito. Lahat ng magandang impresyon na mayroon siya sa kanya ay nawala, at ang natitira ay galit at pagkabigo. Tinampal ni Terence ang kanyang noo, biglang naalala na wala sa tamang pag-iisip si Kitty noong una silang nagkita. Marahil ay hindi niya masabi kung panaginip ba iyon o katotohanan noon, ngunit ngayong gising na siya, hindi niya alam na siya pala ang kanyang kuya na maliit. Kakaiba naman kung hindi siya magagalit sa pagyakap nito sa kanya. At kaya, mapait na ngumiti si Terence. Little Seven, hindi mo ba ako nakikilala? I do. Nagulat din si Kitty sa tanong niya. Ayos lang siya, bakit siya magtatanong ng ganyan? May nangyari kaya pagkalabas nila sa bangin? Nawalan ba ako ng alaala? Bakit pa itatanong iyon ni Terence? Hindi kaya nakalimutan niya ang ilang mga bagay, at ang mga bagay na ito ay mga bagay na nangyari noong kasama niya si Terence. Kumunat ang noo ni Kitty pero hindi iyon makatuwiran. Nasa puso na niya ang lalaking iyon, paano niya matatanggap si Terence? Kilala mo siya. Kilala mo siya. Tapos ikaw. Napakurap si Terence. Terence, anong nangyari? Huminahon din si Kitty. Siya ay isang assassin, at napakahusay niyang pagmasdan ang mga ekspresyon ng ibang tao. Ang pagkabigla at mapait ng ngiti ni Terence ay hindi mukhang peke, kaya nagtanong siya ng maingat pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Little Seven. It's been so many years. May balita ka ba tungkol kay Master? Hindi alam ni Terence kung paano ipapaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya binago niya ang paraan ng pagtatanong. Master. Ang iyong Panginoon. Napakurap si Kitty. Ayos lang ba ang asawa ni Master na si Wang? Paano siya magiging kalmado kung iiwan kanyang mag-isa? Nagpatuloy si Terence. Ikaw. Yoyo. Dilat ang mga mata ni Kitty habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Terence. Ang unang bahagi ng pahayag ni Terence ay medyo nasa tuktok ng kanyang ulo, ngunit ang huling bahagi ay malinaw. Asawa ni Master. Wang din ang apelyido ng kanyang ina, at sinabi ni Terence na papaalisin siya ng walang pag-aalala. Sino si Terence noon? Nagpunta ka upang hanapin ang dragon ng 5 kasamaan upang gamutin ang ika-9 na prinsesa. Ang kanyang karamdaman. Nakahanap ka na ba ng solusyon? Walang pakialam si Terence sa nagulat na mukha ni Kitty habang patuloy siyang nagtatanong. Sino? Sino ka? Tumingin si Kitty kay Terence na parang nakakita ng multo. Noong nag-iiho ako ng mudfish para sa iyo, akala ko naalala mo. Akala ko naalala mo ang nangyari noong mga bata pa tayo sa desyerto na isla na iyon. Ngumiti si Terence. Ikaw. Kuya Wanzi ka. Gulat na tiningnan ni Kitty si Terence. Akala niya ay si Terence ang kanyang nakatatandang kapatid na si Terence nang sabihin niya ang mga bagay na iyon, ngunit ang imahe nito sa kanya ay palaging ibang-iba sa kay Kuya Terence, at hindi siya nagkaroon ng magandang unang impresyon sa kanya, kaya lubusan niya itong hindi pinansin. Ngunit ngayon na naisip niya ito, si Terence. Hindi ba ang taong iyon? Ang taong iyon lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito tungkol sa kanya.
Tanging ang taong iyon lang ang nakakaalam tungkol sa mga alaala sa desierto na isla na pag-aari lang nilang dalawa. At ang taong iyon lang ang tatawag sa kanya ng Little Seven at yayakapin siya kapag nakita niya siya. Haha, hindi ko inaasahan na kapatid ka rin ni Lil Seven. Mapait na ngumiti si Terence. Inamin niya na medyo klise ito, pero iba ang itsura ng mga kalaro noong bata pa. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ikaw. Bakit hindi mo sinabi kanina? Tumalon si Kitty mula sa kama at yakapin si Terence, naramdaman ang init ng yakap at umiiyak. Great, sa wakas hindi nakita kailangang patayin. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Terence. Ano ang iniisip ng cool na babaeng ito? Ito ay tungkol sa pagpatay sa kanya. I'm sorry, kuya, hindi ko alam na ikaw si Terence. Kaya nga gusto kitang patayin. Napakasama ng pakikitungo ko sa'yo noon, pero napakabait mo sa akin. Napakasama ng Little Seven. Umiiyak si Kitty sa mga bisig ni Terence. Anong masama? Hindi ko akalain na papatayin mo ako para sa akin. Ngayong napag-isipan mo na ito, hindi na kita masisisi. Parang may sakit ang sinabi ni Terence, ngunit alam nilang dalawa ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, medyo nabigla rin ang puso ni Terence. May mga bagay na hindi niya nasabi ng malakas. Hindi niya talaga akalain na magkakaroon ng ganoong klaseng damdamin para sa kanya ang childhood sweetheart niya. He'd always treated her like a little sister, at hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, gusto lang niyang protektahan siya at alagaan, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Matagal-tagal na rin mula noong huli silang nagkita, at walang sasabihin si Terence na makakapagpapahina sa kanilang kalooban. Kung tungkol sa damdamin ni Kitty para sa kanya, ito ay malamang na isang paraan ng pag-asa mula sa pananaw ni Terence. Bago sila magkita, lagi niya itong nami-miss, ngunit ngayong nagkita na sila, unti-unti niyang napagtanto na ang Terence na kilala niya ngayon ay ibang-iba na sa dating Terence na kilala niya. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta para bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,889. N. Agad na natanggal ang pagkakatali ni Kitty sa kanyang puso hanggat naiintindihan ni Terence, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman ngayon, may katuturan ang ilang lumang kasabihan, ang taong labis niyang namiss ay nasa tabi niya, tahimik na tinutulungan siya at iniligtas siya. Hindi nila ito alam noon, ngunit ngayon na naisip nila ito. Mayroon din itong espesyal na kapaligiran. Maaari mo bang sagutin ang mga tanong ko kanina? Tanong ni Terence, hawak pa rin si Kitty sa kanyang mga braso. Namula si Kitty, namumula. N. Wala pa ring balita tungkol sa tatay ko. Hindi na niya kami kinontak simula noon. Kahit nag-aalala ang nanay ko at ang iba pa, wala silang paraan para makontak ang tatay ko. Maayos naman ang pamilya namin, pero pagkatapos ng pagpanaw ng tatay ko, hindi na kasing lakas ng dati ang kapangyarihan at impluwensya namin. At saka, in terms of cultivation, ang tatay ko noon ay hindi na ako nag-iwan ng kahit anong gamot. I see. Tumango si Terence. Ito ay totoo, ang kanyang master ay sikat sa mundo ng assassin, ngunit hindi siya nag-iwan ng anumang koneksyon para kay Terence sa mundo ng pagsasanay. Ito ang dahilan kung bakit si Terence ay nagsisikap ng husto sa lahat ng oras na ito. Kung mayroon siyang magandang sekta tulad ng Natoy, hindi na niya kailangang magsumikap para makuha ang Chi Gathering Pill at ang Ice Heart Jade Bone Pill. Little Gio, kumusta siya? Sa paghusga sa iyong mga aksyon nitong ilang beses, tila napakalubha ng kanyang kalagayan. Oo, nabigo ang mga spirit herbs na ipinalit ko sa cultivators market dati, kaya wala akong choice kundi maghanap muli ng mga bagay na may kinalaman sa earth-type spirit beasts. Ang Dragon of Five Evils ay spirit beast na may 5 elemento, at ang kuko nito ay earth-type, na siya ring dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ni Kitty. Ang problema ni Little Sham. Sa totoo lang, hindi ko masyadong malinaw ang tungkol dito. Hiniling ko sa Overseas Cultivators Association na suriin siya.
Sinabi nila na ang Little Ninth ay mayroong masyadong maraming elemento ng lupa sa kanyang katawan, ngunit hindi sila aktibo. Ang mga unang sintomas ay ang kanyang mga binti ay hindi makalakad, ngunit ngayon ang mga sintomas ay lumalala. Ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan ay lumalala. Hindi ginagamot sa oras, siya ay magiging malote sa hinaharap tulad ng siya ay may osteodystrophy. Osteodystrophy. Nagulat si Terence, ngunit natitiyak niyang hindi iyon osteodystrophy. Kahit na ang matandang Linford ay hindi masabi kung ano ito noon, kaya paano ito? Ngunit ang ikinakuryos ni Terence ay, bakit nabigo ang spirit herb mula sa Earth-type spirit beast? Ang Overseas Cultivators Association ay iba sa lugar ng kapanganakan ng martial arts dito. Bagamat may mga eksperto doon, hindi sila masyadong malinaw tungkol sa ilang mga sinaunang alamat. Noon, kailangan nilang maghanap ng maraming impormasyon bago sila dumating sa conclusion na ang elemento ng lupa sa katawan ng maliit na geo ay maaaring sugpuin ng isang bagay sa katawan ng isang uri ng lupa na hayop at gayunpaman, kung paano sugpuin ang uri ng earth na bagay na ito ay walang tamang paraan. Ang espiritong hayop. Maaari lamang nating tuklasin ito. Napangiti ng mapait si Kitty, sa huling pagbabalik ko, hinaluan ko ito ng tubig para mabasa ang maliit na geo, ngunit hindi ito umubra. Masyadong maraming earth attribute. Kumunat ang noo ni Terence. Bakit parang kamukha ito ni Trixie? Ang pagkakaiba lang ay ang Trixie ay mayroong napakaraming elemento ng yin, habang ang geo ay mayroong napakaraming elemento ng lupa. Kaya lang hindi alam ni Terence kung sino ang itatanong tungkol dito. Ang tanging tao lamang na maaari niyang tanungin ay si Boss Bale o ang matandang Linford. Dahil doon, tinawagan ni Terence si Boss Bale. Kung tutusin, alam ng matandang Linford ang tungkol sa sitwasyon ni Lil Gio at nakita na niya ito noon pa, ngunit walang magandang solusyon. Nagpa siya si Terence na tanungin muna si Boss Bale. Yee! Medyo nagulat si Boss Bale nang matanggap niya ang tawag ni Terence. Hindi ka ba kasali sa trial? Bakit bigla siyang tumawag? May nasagasaan ka ba? Mr. Bale, talagang nagkaroon ako ng problema. Libre ka ba ngayon? Matapat na sabi ni Terence. Oo, anong nangyari? Sumikip ang puso ni Boss Bale. Pupunta si Terence sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect, at alam niya ang relasyon sa pagitan ng 5-element sect at ng Sky Elixir Sect. Pinakatakot niya na ang 5 elementong sekta ay makikipagtulungan sa Sky Elixir Sect para saktan si Terence. Ganito. Sabi ni Terence at sinabi kay Boss Bale ang lahat tungkol kay Lil Gio ng detalyado. Oh! Hindi inaasahan ni Boss Bale na hahanapin siya ni Terence para dito, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Hanggat si Terence ay hindi nasa panganib, siya ay kalmado. Ayon sa iyong sinabi, ang aking paunang conclusion ay ang maliit na siyam na iyong binanggit ay maaaring isang magsasaka na may katangiang panglupa. Ang kanyang pangangatawan ay napakalinis, ngunit wala siyang pagkakataon na buhayin ito. Ang paggamit ng isang bagay mula sa isang katangian ng lupa na espiritong hayop upang gabayan at i-activate ang iyong sitwasyon, ngunit ito ay isang katulad na paraan upang gabayan at i-activate ang iyong sitwasyon. Hindi ko alam ang tiyak na paraan kung nasa 5 elemento pa ako, matutulungan kitang malaman. Bagamat maaaring tanungin ni Boss Bale si Patriarch Albert tungkol sa walang bisa at totoong mga katangian, tinanong lang niya si Patriarch Albert tungkol sa mga ito. Kung nagtanong pa siya ng iba at muling naghanap ng impormasyon si Patriarch Albert, hindi maiiwasang matuklasan ito at pagdudahan ni Patriarch Charlie, at magiging masama iyon. I see. Medyo nadismaya si Terence, Mr. Bale, ang taong ito ay napakahalaga sa akin. Kita mo. Paano ito? Tatanungin ko ulit si Albert pagkatapos ng ilang sandali at tingnan kung may ideya siya. Sabi ni Boss Bale pagkatapos ng sandaling katahimikan. Salamat, Mr. Bale. Alam ni Terence na mahirap ang pakikipag-usap ni Boss Bale kay Patriarch Albert, at hindi maiiwasang malaman ni Patriarch Charlie. Kung hindi nag-aalala si Terence sa Little Nine, hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Boss Bale. Hehe, bakit ka nagpapasalamat?
Sa relasyon natin, tinatrato mo ako na parang outsider sa pagsasabi nito, nakangiting sabi ni Boss Bale. And, Mr. Bale, may magandang balita ako para sa iyo. Nag-alinlangan si Terence at nagpasyang sabihin kay Boss Bale ang tungkol sa pamana ng Source Energy. Gusto niyang bumalik muna, pero napagdesisyonan niyang sabihin muna kay Boss Bale para mapasaya siya. Dagdag pa, si Kitty ay hindi isang tagalabas, siya ang pinakamalapit na tao kay Terence mula noong siya ay bata pa. Oh! Anong magandang balita? Baka nakapasa ka sa pagsubok at nakatanggap ka ng reward mula sa Sky Elixir Sect. Hindi masisisi si Boss Bale sa hindi gaanong pag-iisip tungkol dito. Pupunta si Terence sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect, pagkatapos ng lahat, at ilang araw na lang mula nang makapasa siya sa pagsusulit. Anong magandang balita ang maaaring magkaroon? 2,870. Totoo iyon, ngunit may mas magandang balita. Ayaw ni Terence na magpatuloy sa paghula si Boss Bale, matagumpay kung nakuha ang mana ng pinagmulang enerhiya. Oh! Matagumpay mong nakuha ang mana ng pinagmulang enerhiya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Boss Bale ang mga salita ni Terence, masyadong nakakagulat, kung tutuusin, at hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon. Tama, 5 sa mga virtual na katangian sa aking katawan ang naging tunay na katangian. Mga elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ngunit hindi yelo at ambon, paliwanag ni Terence. Ano? Matagumpay mong nakuha ang mana ng pinagmulang enerhiya. Sa pagsubok, oh. Sa wakas ay naunawaan ni Boss Bale ang mga salita ni Terence at nagulat siya. Hindi niya inaasahan na makakatanggap si Terence ng mana ng Origin Energy, at isa itong 5 elemento. Sa panahon ng pagsubok, walang itinago si Terence at sinabi kay Boss Bale ang lahat ng nangyari sa pagsusulit. Bagamat inalis niya ang bahagi tungkol sa pagiging cute ni Teresa, naririnig pa rin ni Boss Bale na espesyal ang pagtrato ni Teresa kay Terence. Inagaw mo ang mana niya at bumalik siya para iligtas ka. Medyo natigilan si Boss Bale, pero umiling siya kaagad pagkatapos. Ang babaeng ito ay talagang hanggal siya, dapat ang kanilang pinakamalaking kaaway, ngunit siya ay dumating upang iligtas sina Terence at Kitty. Ang pag-ibig ay isang salitang mahirap unawain. Gayunpaman, ayaw ni Boss Bale na makisawsaw sa mga gawain ng mga kabataan, kaya sinabi lang niya, kung hindi ako nagkakamali, siya ang especially iyan ng sekta ng 5 elemento. Lowell ang maliwanag, pero sinira mo pareho ang maliwanag at ang madilim. Nakakamangha ka talaga. Hehe. Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito ang kapalaran sa 5 elementong sekta. Sinira niya ang lahat ng plano ng ninuno ng Charlie. Malamang na kinasusuklaman siya ng ninuno ng Charlie, tama ba? Congratulations! Gayunpaman, mas mabuting tanungin mo si Teresa tungkol sa maliit na Gio. Kung siya ay talagang especially iyan ng 5 elementong sekta, mas malalaman niya. Sabi ni Boss Bale. Oh, tama. Napakamot ng ulo si Terence, paano niya nakalimutan si Teresa? Kakapalit lang niya ng mga numero ng telepono sa kanya. Pagkatapos ibaba ang tawag, lumingon si Terence para makita si Kitty na nakatingin sa kanya na may mapait na ekspresyon. Ang kwento ni Terence kay Teresa ay medyo malinaw, ngunit kahit si Boss Bale ay masasabi na may kakaibang nangyayari sa pagitan nila, kaya paanong hindi si Kitty? Kuya Terence, si Teresa na yan. Gusto mo ba siya? Hindi maiwasang magtanong ni Kitty. Bakit mo naman natanong yan bigla? Medyo nahihiya si Terence, kakasama niya lang ulit si Kitty pagkaraan ng mahabang panahon, at habang palagi siyang may espesyal na nararamdaman para sa kanya, mula pa noong bata pa sila. Now that he thought about it, it was more like a brother-sister relationship, di ba? Ngunit malinaw na hindi nakikita ni Kitty ang kanilang relasyon bilang magkapatid, kaya ayaw ni Terence na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi rin naman siya marunong magsinungaling, kaya iniba niya ang usapan. Kung gayon, hindi na ako magtatanong. Mahinang sabi ni Kitty, hulaan kung ano ang nangyayari sa ekspresyon ni Terence. Sa kanyang puso, wala siyang konsepto ng monogamy dahil ang kanyang sariling ama ay maraming asawa, at walang nagturo sa kanya nito mula noong siya ay bata pa.
Medyo nagseselos lang siya, pero ayaw sumagot ni Terence, kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Natatakot siya na hindi matutuwa si Terence kung magtanong siya ng sobra, at makakaapekto ito sa kanilang unang pagkikita. Napahinto si Terence sa sagot, hindi niya inaasahan na titigil siya ng ganoon lang. I'm happy as long as Terence bro has me in his heart. Ayaw mawala ni Kitty ang kaligayahan ng kanilang reunion pagkaraan ng mahabang panahon, kaya hindi na rin siya naglakas loob na magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Teresa. Natatakot siya na magalit si Terence. Mapait na ngumiti si Terence, sa totoo lang, wala lang. Magkaibigan lang kami. Sasabihin ko sa'yo kung gusto mong marinig. Hindi na kailangan, umiling si Kitty, sabi ng mama ko, mas mabuting huwag na lang magtanong ang mga babae. Ayokong galitin ako ni Kuya Terence. Haha. Biglang napagtanto ni Terence kung gaano ka-cute si Kitty, ang cool na babae noon ay medyo tanga rin pagdating sa mga relasyon. Kuya Wanzi, dapat mong tawagan ang Ate Teresa na iyon at tanungin mo siya tungkol sa Little Nine. Kung ikukumpara sa selos, mas nag-aalala si Kitty sa kalagayan ni Gio kung may paraan si Teresa, wala siyang iniisip tungkol sa kanya. Tatawagan ko na siya. Tumango si Terence at dinial ang numero ni Teresa. Hindi nagtagal, dumaan ang tawag, ngunit walang sumasagot pagkatapos ng ilang ring. Ibinaba lamang ni Terence ang telepono nang walang sumasagot. Hindi kaya dala ni Teresa ang phone niya. Kuya Wanzi, hindi ka ba nakalusot? Nag-aalalang tanong ni Kitty. Hindi niya kinuha ang phone. Baka hindi niya dala. Sabi ni Terence. Oh. Tumango si Kitty, pagkatapos ay maghintay tayo. Kapag nakita niya ito mamaya, baka tumawag siya pabalik. Huwag kang masyadong mag-alala. Naaliw si Terence. Sa katunayan, hindi siya sigurado kung makakatawag pa si Teresa. Pagkatapos ng lahat, si Teresa ay especially iyan ang 5 elemento ng sekta, at ang pagkakakilanlang ito ay nangangahulugan na hindi siya maaaring magkaroon ng parehong kalayaan tulad ng iba. Tumango si Kitty, nga pala, Kuya Wanzi, bakit naghahanap ka ng colored steel, blue crystal powder, at pure yellow jade? Gusto kong gumawa ng isang bagay na katulad ng isang armas, at kailangan ko ang mga hilaw na materyales na ito. Hindi itinago ni Terence na baka siya ay manloloko sa harap ni Kitty. O tama, Little Seven, sinabi mo noong huling beses na may auction para sa mga asul na kristal. Totoo ba iyon? Tama, mayroon ngang asul na kristal, ngunit hindi natin alam kung kailan ang auction. Tutulungan kitang bantayan ang oras ng auction at ipaalam sa iyo. Sabi ni Kitty. Sige, kung gayon, ipauubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Hindi na ako magsasabi pa ng mga pasasalamat. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi na kailangan yan. Tutulungan ng Little Seven si Kuya Terence na magbantay. I'll ask around for you pagbalik ko, mabilis na sabi ni Kitty. Kagagaling lang ng dalawa, at natural, marami silang pinag-uusapan. Tungkol naman sa Teresa, tama ang hula ni Terence, may nasagasaan talaga si Teresa. Sa sandaling ito, siya ay nasa guest hall ng Sky Elixir Sect, tinatanggap ang tagasunod ng batang Sect Master ng Yellow Earth High Sect, Earth Overlord, Earth Diamond Star. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.